Bagyong Bulaben, isa ng ganap na typhoon. Pero bantang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, mananatiling mababa. Ang Typhoon Bulaben nasa coastlines na ng Northern Mariana Islands at ng Guam. At inasahang nakataas sa tropical cyclone wind signal, nakaatang na. At total rainfall sa halos buong linggo ng unang linggo ng Oktubre, nananatiling napakababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 10, 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 9:47 na ng umaga. Unti-unti na ngayon na may umuulan-ulan ngayon sa bahagi ng silangang bahagi ng bansa, kabilang na ang Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. Epekto nga po ng extension ng monsoon trough mula nitong kay Typhoon Bulaben na lalo na siyang lumalakas na ngayon sa bahagi na ng Guam. At so far sa ating microwave Doppler radar imagery na ating ginagamit, makikita po natin ang malawakang pag-ulan nito sa bahagi na po ng Bicol Region mula Camarines Norte, pababa na po ng Dayat, kabilang na ang City of Iriga, ilang bahagi ng Catarman, Catanduanes at Sorsogon area. Moderate to heavy rains po ang umiiral ngayon dyan, kasama na ang isla ng Bakakay, Batalan Island, Raporapo Island, maging dyan sa may bandang Puerto Rias na nakakaranas na ilang moderate to heavy rain showers, Sorsogon at ilang bahagi ng kasiguran ng Barcelona at Gubat. Sa ilang bahagi naman ng Sorsogon sa may Magallanes hanggang Irosin na po yan at Matnog ay nakakaranas din ng mga ilang light to moderate showers hanggang sa pagtawid nga po ng Capol at San Vicente Island. Ingat po sila dyan, may potensyali na matataas ang mga pagbaha kung magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang dyan sa Camarines Norte. And the rest naman ng silangan ng bansa, so far mga ilang light to moderate showers ang iiral sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na dyan sa bandang San Policarpio at Teche, Dolores hanggang ilang bahagi ng Borongan City, Eastern Samar, ay ingat na lamang po sa mga potensyal na pagbaha. Sa ating current status ngayong umaga ay overcast, gloomy po, klaro at partly cloudy ang umiiral sa atin dito sa bahagi ng Metro Manila, sa amin sa Caloocan. So far, wala naman tayong nakataas na bad air quality. Mukhang maganda naman ang ating air concentration ngayon, bagamat may mga partly to mostly cloudy ang umiiral. Pero medyo sunny day at katamtaman na lagay ng panahon sa amin sa Caloocan City. So inaasahan ang mga forecasted rain showers po dahil nga po sa nakapahinga po ang ating monsoon winds ngayon dahil sa pagpapalit nga po ng ating klima. At sa ating lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:41 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng malinsangang temperatura na umabot ng 34 degrees Celsius, kahapon nito ng 9:56 AM. So, medyo maalinsangan po ang aming temperature kahapon. Ibig sabihin lamang ay mataas ang heat index niyan na umabot sa 45.6 degrees Celsius ang init at pandama. Pero kung pagtatabi natin sa historical records ng heat index mula kay Pag-asa kahapon, since October 9, 2023, ay nangunguno po ang Region 5 sa Bicol Region, dyan sa bahagi ng Sul, Pili, Camarines Sur na umabot na 46 degrees Celsius ang kanilang init pang dama. So halos sa pantay lamang kami halos dito sa may bandang Region 5 sa may Caloocan City sa amin. Nasa halos sa 45 degrees Celsius naman sa amin sa Caloocan. Or to be exact, 45.6 degrees Celsius na halos dikit o ikalawa sa bandang Region 5 sa may Bicol Region. Sa ating basic streams, in past 24 hours, nangunguna naman ang Ninoy Aquino o NAIA dyan sa may bandang Parañaque o Pasay area na umabot sa pinakamataas na temperatura of 34.5 degrees Celsius. Na ibig sabihin lamang ay halos pangalawa kami sa Caloocan City na maalinsangan kahapon, since kahapon po. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary pa rin at 17.6 degrees Celsius. Ang temperatura dyan sa Baguio City.
At sa Inulan naman, sa May Dayet, Camarines Norte ay umabot sa 69 mm ang total rainfall sa kanila since kahapon o past 24 hours. Pero sa amin, sa Caloocan, medyo umulan sa amin at 14.7 mm ang total rainfall. So inulit ko, umabot po sa 14.7 mm ang aming total rainfall sa Caloocan City kahapon. At sa loob ng isang linggo ay nasa total of 67.8 mm na po ang total rainfall. So halos way below normal po ang ulan dito sa amin sa Caloocan. Dahil sa unang linggo o past week ng October ay nasa total of 131.7 mm lamang ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Sa humidity, medyo drier po tayo ngayon folks ha. Magandang magpatuloy ng sinampay ngayong araw. Na nasa 69% po ang ating outside humidity. At bumababa ito ng 4% since last hour. Nanatiling medyo mataas ang ating atmospheric pressure dahil unti-unting nararamdaman na natin ang bugso ng northeast jet stream at 1,011 hectopascals po at steady ito since last hour. Dito pa lamang malalaman na natin kung unti-unti nang nararamdaman ang amihan na medyo dumadaloy na po sa bansa dahil tumataas na po ang ating atmospheric pressure ngayong Oktubre. At so far sa ating high tide and low tide status, may 5 hours so 40 minutes to low tide po. So kasalukuyang high tide po sa Manila Bay, so dire-diretso lamang kahit nasa pampang ng Manila Bay ay pwede pa rin mangisda dyan ang ating mga maliliit nating mga mangingisda dahil mataas naman ang level ng karagatan. Sa ating almanak naman ay sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:39 PM. Nababasan na naman, nadagdagan na naman actually ng isang oras na naman. At ang ating 19% illuminated na waning crescent ng sinag ng buwan, halos hindi na natin ito kita dahil kung titingnan natin sa ating sun and moon position ay nasa elevation of 69 degrees pa rin yung buwan. So palubog pa lamang ngayong umaga ang ating buwan na nasa waning crescent. Palubog pa lamang siya at 69 degrees moon elevation. Samantalang ang ating araw ay nasa elevation na of 57 degrees mula sa eksaktong lokasyon ko sa Caloocan City. So hindi pa nakakalubog itong buwan na nasa waning crescent of 19%. Sisikat naman ito kinabukasan na madaling araw, 2:52 AM at kinabukasan naman ng hapon ito lulubog at 3:04 PM. And sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Huwebes na po ito, Miyerkules rather, ay magiging maulap po ang lagay ng ating panahon at ang tsansa na pag-ulan mukhang mababa daw at 10%. Ganon din daw bukas pero magiging maulap po at magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms ang sapit ng hapon o gabi. Tsansa ng pag-ulan at 62%. Today weather forecast o temperature forecast natin ay mula ngayong araw hanggang bukas ay nasa 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 and 25 degrees Celsius. Samantala sa ating daily draft at rainfall sa Pilipinas ay so far nanatiling way below normal pa rin ang total rainfall sa bansa. Pero medyo nagkakaroon ng accumulation ng pag-ulan sa bahagi nito ng bandang Sorsogon area at Davao Region. Medyo mataas po ang level ng pag-ulan dyan since October 8, 2023. Pero the rest ng bansa ay halos way below normal po ang pag-ulan. At sa mga nakaraang records ay medyo mataas sa bahagi nito ng Davao Region, lalo na sa may bandang Davao City at ilang parte ng Sorsogon area. At ang the rest ay way below normal po. Inulit ko, bandang Zambales at ilang parte ng Ilocos Norte sa loob ng mahigit isang linggo ngayon ng Oktubre ay medyo nagnormal ang nagnormal average rainfall po dyan sa bandang Zambales. Maliit lamang na bayan yan hanggang dyan sa may Ilocos Norte. Dahil kung sisilipin din natin sa nationwide rainfall averages sa bansa, makikita natin way below normal po ang buong halos bansa diyan, kabilang na ang Mindanao. Pero malayo dun sa aking analysis na daily total rainfall na medyo nag-accumulate sa babandang Davao area o Davao Region area. Pero dito ayon sa data rainfall ni Pag-asa ay mula October 1 to 8 ay makikitang nasa normal average rainfall po ang bahagi ng Zambales area nga po at ilang parte ng Ilocos Norte. So
halos pareho lang sa ating analysis na normal average din po sa areas na yan, pero the rest ay way below normal talaga mga folks. Silipin naman natin ang astronomy kung meron tayong astronomical event ngayong araw. Bukod sa palubog pa rin itong buwan ay yung astronomical event natin ngayon, i-post ko na yan sa aking Facebook page. Meron tayo mamayang gabi may conjunction of Moon and Venus po. So sa mga stargazers, hopefully mamayang gabi magiging maliwala sa himpapawirin dahil magandang pagkakataon to, makunan man lang natin ng shot ang Moon at Venus conjunction. Mamayang gabi po yan. So may 7 oras pa raw na magsisimulang mag-approach o maglapit itong dalawa. So, yung close approach nila ay approximate 12 hours away, yung layo nila. Yung side nito, yung night side sa ibang bansa, ay nakikita nila na medyo malapit na ang close conjunction ng dalawang nito na si Moon at Venus. Mamayang gabi pa po sa atin sa Pilipinas. So, abang-abang na lamang sa ating mga stargazing, kabilang na ako. Tingnan natin kung makukunan natin yan ng maganda mamayang gabi. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. In real time, makikita natin ang heavy rain potential, lalo na makaka-apekto sa kanlurang bahagi ng bansa, especially sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, all the way hanggang Eastern Mindanao na po yan, dahil nga po sa epekto ng ating extension po ng monsoon trough mula sa typhoon na itong si Bolaven. Ayan po, malawak po yung extension ng monsoon trough niya. So, yung pinaka-monsoon dry niya ay nag-extend po sa silangang bahagi ng bansa na nagpapang-abot sa bahagi ng Bicol Region at halos umaabot na nga ng Quezon Province yung range nito. Kaya asahan po mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, ilang moderate and mostly heavy rain showers ang iiral mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na ang Catanduanes, Iriga, Legazpi, all the way hanggang Sorsogon na po yan. Ayun, mataas ang heavy rain potential po. So, ingat na lamang sa potential ng babae na maging sa eastern part ng Visayas mula sa Katarman, Northern Samar, Borongan, pababa na po yan dyan sa may bandang Gian, Eastern Samar. Siyempre, damay na rin ang bahagi na yan ng Tacloban, sa bahagi ng Leyte at ilang bahagi ng Central Visayas, sa Bohol at Cebu hanggang west portions na po yan ng Visayas, na makakaranas ng mga ilang kalat-kalat. Scattered rain showers po yan lalo na sa katimugang bahagi. Kung sisilipin natin ang detalye gamit ang ating Himawari 8 na satellite imagery mula sa data feed ni Pag-asa, of course. At nakikita natin kasalukuyang umuulan sa bahagi ng Dumaguete, Bayawan City, Siquijor, Panglao, sa bahagi ng Bohol Region, Bilaran City, Bohol, at ilang bahagi sa may Cebu areas sa katimugang parte sa may Oslob at Malboal. Ingat po sa pagtansa ng mga pagbaha at mga localized thunderstorms. Magdala lamang ng pananggalang sa ulan kung sakali ay maging sa pagtawid na ito ng dapitan sa Zamboanga del Norte. Damay na ang bahagi ng Sindangan o Roqueta hanggang Osamis City dyan sa Zamboanga del Norte. So sa detalye ng mga inulan, maging dyan sa bahagi ng Surigao del Norte, at ilang isla ng Dinagat at Siargao Island, bahagi na po yan ng Mindanao area. So the rest ng silangan ng bahagi ng Mindanao mula Agusan del Norte kasama na Agusan del Sur, Compostela Valley na po yan, hanggang dyan sa may bandang Davao Region Ingat po sa potensyal na pagbaha kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan mga folks. At dito naman sa bahagi ng Southern Luzon, kasalukuyan din pong mga maulap ang himpapawarin at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog extension o maabot kasi ang extension dyan ng monsoon trough. Samantalang si Pag-asa, yung areas na ito, tinawag nila itong isang low pressure area, pero para sa aking analysis ay very insignificant ito. Isa lamang itong trough dahil sa epekto nga po ng monsoon trough na mula kay Typhoon Bolaven. So hindi ko maituturing yan na isang low pressure area dahil isa lamang itong monsoon trough o gyre mula kay Bolaven. And the rest ng Mimaropa ay kasalukuyan ding inulan ang bahagi ng San Vicente, Rojas, Araquili, Dumaran, kabilang na ang bandang El Nido, Quezon Island at sa bahagi rin ng Coron, dyan sa may Culion Island. And the rest ng Puerto Princesa ay magiging maulap din po ang ipapawarin at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayong umaga. Expected na magtutuloy-tuloy mamayang hapon dahil pa rin sa extension ng monsoon trough na napakalawak po, na nagpapang-abot nga po sa bahagi ng Southern Luzon area all the way hanggang Visayas, Northern Mindanao at Eastern Mindanao area.
Yang portion na yan, na lawak ng trough na yan, ay maasahan po ang mga kalatang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero pagsapit naman sa bahagi ng Luzon, lalo na sa may bandang Calabarzon, nabanggit ko na kanina, sa bahagi po ng Quezon Province po ay nakakaranas po ng mga kaulapan at mga kalatkat na pag-ulan ngayon dyan. At kung titingnan natin ay nagiging maulap at kalatkat po ang pag-ulan dyan mula sa may bandang Lopez, siyempre bandang San Narciso, pataas po ng Atimunan, Quezon at Polillo Islands area. Siyempre madadami na Infanta, Quezon, Baler, Aurora at posibleng umabot pa ng Kasiguran, Aurora. Sa ngayon ay nagiging maulap po ang area sa ito ng Batangas, Laguna area, kasama na ang bahagi ng Calamba at Lipa dahil sa kapal na kaulapan na ito na trough na nagpapang-abot dyan, asahan po magiging maulap at magkakaroon ng mga isolated rain showers at may chance ring magkakaroon ng magiging maulap sa Metro Manila na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may localized thunderstorms. Kahit na sabihin natin mababa ang tsansa ng pag-ulan daw sa Metro Manila according sa forecast. Maaring magbago yan o hindi accurate dahil nga sa epekto ng monsoon trough na nagpapaabot sa Southern Luzon at maaaring umabot nga sa bahagi ng Metro Manila ay expected ang mga localized thunderstorms anumang oras mula ngayong umaga. Well, especially lalo na mamayang hapon ay asahan ang mga localized thunderstorms dyan sa bandang Muntinlupa, Dasmariñas at maaaring umabot sa Makati, Quezon City at posibleng umabot din dito sa amin sa Caloocan City. And the rest ng northern part ng Luzon mula bahagi ng San Fernando, Angeles, Pampanga at Central Luzon magiging katamtaman at medyo maliwalas po ang areas ninyo dyan. Dahil sa ngayon ay hindi pa naman umaabot ang monsoon trough dyan sa area na yan. Kaya magiging maaliwalas at medyo magiging maalinsangan ang lagay ng panahon sa inyo. Dahil kung titingnan natin sa True Color BIR ng satellite imagery ay magiging masyado pong maaliwalas ang himpapawid natin dyan. Magiging sa bahagi ng ng Zambales, sa Zambales area at Tarlac, Pangasinan at ilang bahagi ng La Union, lalo na sa hilagang kanluran ng bansa ay magiging maaliwalas po so far. Dahil wala tayong umiiral na monsoon winds dyan o anumang monsoon wind sa ngayon, kaya magiging maaliwalas at maalinsangan na lagay ng panahon. Pero pagdating sa bahagi ng Aparit, ilang bahagi ng Cagayan na Valley at Isabela, at ilang parte sa bahagi ng Kasiguran, Aurora, medyo may mga partly cloudy ang umiiral dyan. So expected ang mga forecasted isolated showers at mga localized thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dahil medyo meron tayong frontal system dito sa area na yan, na bandang southern ng Taiwan. At yung remnants na nitong dating bagyong si Jenny ay napag-iwan pa rin ng mga kaulapan sa bahagi ng Hong Kong at nag-extend yung frontal system na to nagpapaulan sa areas ng Taiwan at extension nito sa may bandang Itbayata, Batanes. So ibig sabihin lamang yan ay asahan po ang biglaang maulap at mga isolated na mga pag-ulan lalo na mamayang hapon o paggabi at may mga ilang inaasang mga drizzle range lalo na sa hapon o sa gabi dahil nga po sa frontal system na to na umiiral sa extreme northern Luzon. Well, silipin naman natin yung status nitong si Typhoon na si Bolaben as of 10 o'clock AM eksakto sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Makikita natin yung kanyang central air pressure nasa 990 hectopascals na po. Papasok na ng typhoon category. Sa ating 10-minute average wind speed, kung pagbabasin natin sa Pilipinas ay nasa severe tropical storm pa lamang ito na maximum average wind speed of 101 km per hour at bugsong umaabot ng 125 km per hour na kumikilos pa rin pa northwestward sa bilis na 22 km an hour. So medyo bumibilis na po ang kilos niya. At nandiyan na nga po siya sa baybayin ng Guam or ng Northern Mariana Islands. Pero sa 1-minute average, may tuturing niya itong Typhoon Category 1. Ayan po, nasa Category 1 Typhoon na po siya. Pero sa description ko ay naka-automatic pa rin yan sa severe tropical storm dahil naka-converted kasi ito na mas primarily na ginagamit natin na 10-minute average wind speed. Pero sa 1-minute average, inuulit ko ay nasa Category 1 Typhoon na po siya na may maximum average wind speed of 136 km per hour at bugsong umaabot na po sa 170 km an hour. As of 10 o'clock AM yan ngayong umaga mga folks ha. So, nasa baybayin na kasi ito ng Guam or ng Northern Mariana Islands at inaasahan kahapon pa o kagabi sa ating post sa Facebook ay nakataas na ito
sa kanilang tropical cyclone wing signal at inaasahang malupit at masungit na ngayon ang panahon nila dyan. Expected na nagsuspend na sila ng pasok niya sa areas na yan at mga trabaho at nakaredy na i-embrace nila ang tindi ng sungit ng panahon nito ni Typhoon Bolaben. So far, wala na tayong masyadong concern sa iba pang mga low pressure area so far at maliban dyan ay wala naman tayong namamataan pa. Maliban na lamang sa surface track na ito na nag-extend dito sa may silangan bahagi ng bansa. Tinawag ito ni Pag-asa as a shallow low pressure area. So, may mababasa kayo sa report niyan na may low pressure area daw. Pero kung ako ang pagbabasehan natin sa ating tropical cyclone sector ay hindi yan itunuturing na isang active low pressure area. Malamang ay mababa lamang ang atmospheric pressure diyan. Siguro mga nasa 1,008 to 1,007 hectopascal siguro or 1,006 hectopascal. Kaya siguro tinatawag nila itong low pressure area. Pero monsoon trough lamang yan na nagja-gyre patungo dito kay Typhoon Bolaben sa bahagi ng Guam area. And so far, wala naman tayong namamataan na ano pang namumuong low pressure area so far. At kung pagbabasehan natin ang ating tropical cyclone track, converted na po ito sa oras sa Pilipinas, ay inaasahan itong tutuloy-tuloy na kikilos pa north at westward hanggang bukas po. At inaasahan magiging super typhoon na ito mga bandang Huwebes na po, mga October 12, 2023. Or kung mas mapapaaga, baka October 11 ito ng gabi o bago magmadaling araw ng Miyerkules. So, alin man dyan ay may chance pa rin na umabot ito sa super typhoon category. Sa ngayon, nasa typhoon category na po siya. So, inaasang tatagal yan sa loob ng 24 to 30 hour period hanggang bukas po yan ng gabi ng 10 p.m. na inaasang mag-maintain sa typhoon category. So, pagtawid nito ng Guam ay tuloy-tuloy pa rin siyang mananatili sa typhoon category at inaasang aabot ito sa category 3 typhoon at posibleng ang pagdating ng Huwebes ng umaga o madaling araw ay posibleng umabot pa sa super typhoon category bago ito magre-recurve pakilos pa northeastward o northeastward. So tuloy-tuloy na hanggang Biyernes na po yan nitong linggo. Kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin sa PIMO Weather page, makikita natin mula sa computer models na ating ginagamit as of 1800Z o alas 2 ng madaling araw ito sa Pilipinas. Real time pa rin ito dahil nasa Universal Time Coordinates kasi yan. So it doesn't mean na alas 2 ng madaling araw sa Pilipinas ay late na po forecast yan. Yan na po ang pinaka-latest niyan sa Universal Time Coordinates. Inuulit ko mga folks dahil baka may ma-misinterpret na naman nila ang oras niyan. So as of 1800Z o alas 2 ng madaling araw dito sa Pilipinas, or alas 2 ng madaling araw dito sa Pilipinas yan, ay makikita po natin na ang kilos nitong si Typhoon Bolaben ay tuloy-tuloy na nga pong iiwas o walang pinapakitang significant na papasok nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin sa 5 computer models nito mula sa GFSS, NWF, NAVGEM, ICON at GEM, ay makikitang pare-pareho na sila ng forecast na kikilos ito pa westward muna and then pagsapit nga po ng bandang Miyerkules o Huwebes, magre-recap ito pa northeastward o northeastward na. So, medyo safe na talaga ang bansa na magkaroon pa ito ng banta pero dahil nasa elevated pa siya ng ating PAR ay mananatili natin siyang babantayin pa rin. At so far ay wala naman tayong namamataan sa computer models ng iba't ibang weather agencies na ito na anumang kasunod ni Typhoon Bolaben. Yung binabantayan natin shallow convergence mukhang hindi nag-successful na nagkaroon ng upward low convection dahil siguro sa lakas ng inflow nitong si Bolaben ay nahatak na siguro niya yung pinaka-remnants nung binabantayan natin isang shallow na convergence dito. Maaring mabuo yan pero maaring sumabay na rin yan kay Bolaben kung sakaling mag-succeed sa loob ng 120-hour span. So, kung magbabasahin natin, ang global spectral model na ating ginagamit ay halos ganun din. Halos pare-pareho na sila ng mga computer model forecast ng iba't ibang weather agencies sa US at sa Japan Meteorological Agency na data feed sa aking PIMO Weather page sa assessment monitoring through spectral model ay ganun din ang magiging kilos nitong si Typhoon Bolaben. At makikitang medyo merong shallow circulation na namumuo rito paglisan nitong si Bolaben kaya babantayin natin yan. Ang average ahead of time siguro niyan probably by October 14 na po ito to 15, 2023 na mayroong posibleng may mabuo na namang isang shallow
circulation sa may kanlurang bahagi ng Guam o sa silangan naman ng ating bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sobrang insignificant pa yan, pero titingnan natin baka sa weekend malalaman natin kung magkakaroon ng significant yung bagong sirkulasyon na yan na ating nakikita. Pero kung pagbabasin natin ang mean sea level pressure, halos hindi pa naman ito significant, yung kasunod ni Bulabin. So, hindi muna natin siya masyadong seryosohin sa ngayon. Probably mga weekend, malalaman natin kung magkakaroon ng significant formation yan. At kung pagbabasin naman natin sa ating West Pacific Basin Monitoring, halos yung remnants ni dating 97W ay naging embedded na siya ng monsoon gyre o trough nitong si Typhoon Bulabin. So, yung anomaly na mataas na yan ay sigurado ay mababa po ang atmospheric pressure. Kaya itinuring ni Pag-asa as low pressure area. Pero generally, hindi ito isang active low pressure area. Isa lamang itong monsoon trough na nagja-gyre patungo sa direksyon nitong si Typhoon Bulabin. Bumababa lang ang atmospheric pressure kaya nagiging low pressure area siya dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Itinaas nga sa active low pressure according kay Pag-asa. At dahil dyan ay medyo dalawa po ang magiging maalon na dyan sa may extreme northern Luzon. Medyo bawal po munang lumayag na nasa 1.25 meters po ang approximate na taas ng alon dyan at sa may bandang southern Mindanao. Although naglalaro lamang sa 1.25, ingat na lamang sa baybayin dyan sa may bandang southern Mindanao dahil medyo maalon po dyan. So kung maaari sa malilit nating mga sasakyang pandagat ay medyo layo-layo muna po sila o restrain muna sila dyan, mangisda. Pero yung mga medium sea craft medyo kaya pa pong lumayag dyan. And the rest ng silangang bahagi ng bansa at kanlurang bahagi ng bansa ay kaya naman lumayag ng ating maliliit na sasakyang pandagat. Ingat na lamang sa mabugsong hangin, epekto nga po ng daloy ng hangin na nahahatak ng monsoon gyre na ito na sa silangan Pasipiko. Ingat na lamang po. Kaya ingat na lamang po, lalo na dyan sa may bandang border o coastal lines ng silangang bahagi ng bansa. Dahil dyan po medyo malakas-lakas pa rin ang bugso ng hangin dahil sa monsoon trough. At narito naman ang ating 3D 2-day weather forecast para sa araw ng Martes, October 10, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 10, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto ninyong malaman. At makikita lang din ang real-time natin updates. Makikita niyo sa aking weather station mismo na nagde-data feed sa aking webpage, sa aking dashboard, at sa lagay ng ating weather systems ngayong araw at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.